Samantala, na-recover sa Bataan ang tinangay na motorsiklo kung saan 2 sa 3 menor de edad na sospek ang hawak na ng mga otoridad. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 New Anti-Carnapping Act of 2016 ang 2 sa 3 sospek na menor de edad na naaresto sa Purok 3 Barangay Tipo Hermosa, Bataan bandang 1:05 nitong madaling araw. Kinilala ang mga sangkot sa karnapping ng mga sospek na children in conflict with the law CICL na sina alias Noah 16 at alias Tonton 17 na naaresto habang si alias Ramram 15 ay nananatiling at large. Ang biktima ay mismong may-ari ng motorsiklo ay kinilala na si Rosel Isabilio, 34 anyos, na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa ulat, ipinarada ng biktima ang kanyang Yamaha Aerox na kulay pula sa loob mismo ng kanilang bakuran, ngunit nakalimutang alisin ang susi. Kinaumagahan ay napansin niyang nawawala na ang motorsiklo. Matapos maghain ng reklamo at pagsumiti ng CCTV footage, nagsagawa ng follow-up operation ang Hermosa Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakakilanlang sa mga sospek at pagbawi sa ninakaw na motorsiklo sa pakikipag-ugnayan sa Subic Municipal Police Station sa Zambales. Ang mga naaresto ay inirefer na sa MSWDO ng Hermosa para sa nararapat na proseso at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa custodial facility ng Calasiao Police Station ng isang 47 anyos na lalaking vendor, street-level individual drug personality na residente ng nasabing bayan matapos itong maaresto sa by-bust operation. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Quentin Casabar Jr., nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit in coordination with PDEA Region 1 laban sa suspect at nakabili ang polis na nagkunyaring buyer gamit ang mark money ng 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10.79 grams na may street drug price na 73,372 pesos, kaya agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon at nakumpiskang isang caliber 45 na baril na kargado ng 5 balan na nakasilid sa sakbat nitong sling bag. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, Aris 31 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikinabahala ng otoridad at ng mismong mga residente ang sunod-sunod na vehicle accident sa lalawigan ng Northern Samar. Ngayong buwan, 2 magkasunod na vehicle accident ang naganap na ikinasawi ng mismong mga rider. Dahil dito, muling naglabas ng paalala ang PNP upang maiwasan aksidente sa kalsada. Muling inatasan ng kapulisan ang pagsunod sa speed limit at iwasan pagmamaniho ng mabilis o pabigla-bigla. Iwasan din gumamit ng cellphone kung nagmamaniho at ituon ang atensyon sa daan. Huwag magmaniho kung pagod at nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Ang apila pa ng PNP, laging magsuot ng seatbelt at siguraduhin maayos ang lahat ng safety gear ng sasakyan. Panatilihin rin ang tamang distansya sa kasunod ng sasakyan upang may sapat na oras sa pagpipreno. Ayon pa PNP, kinakailangan sundin ang mga traffic signs at signal lights sa lahat ng oras. Kailangan din i-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe tulad ng preno, ilaw, gulong at alangis. Nananawagan din ang PNP na mag-ingat sa masisikip na daan at pedestrian lanes at laging magbigay daan sa mga tumatawid. Sa report ng PNP dito sa lalawigan ng Northern Samar, ilan sa mga nangyayaring vehicle accident nasa impluwensya ng alak ang driver na mga sangkot dito. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.